dito muna tayo kay Madriaga. Ang sabi po dito ni Madriaga, Sara Duterte's office disbursed 125 million in 24 hours, not 11 days. Yan. Kasi po mga kaibigan, doon sa mga hindi po nakapanood, no, si Madriaga po, si Ramil Madriaga ay nag-testify sa Congress. At eto nga po, ayon po sa kanya, nung nalaman daw po niya na merong lumabas na mga balita 'no, na in 11 days ay ginastos yung 125 days. Ang sabi po niya kahapon ay hindi daw yun totoo. Kasi yung 125 million daw ay nagastos lang daw, hindi daw 11 days kundi 24 hours. Sabi pa niya, alam daw niya na 24 hours kasi siya daw yung nagdala 'no, siya daw kumbaga siya yung nag-deliver, kasama siya 'no. Kaya alam niya na within 24 hours ito ay, na-disburse yung pera, hindi po in 11 days. So mali daw yun 'no. So kita natin mga kaibigan, kaya naman pala itong si Vice President Sara Duterte ay talaga namang, pinipigilan 'no itong, start ng impeachment kasi marami talagang mga damaging 'no, sa kanyang pagkatao. Kasi damage na nga po ang kanyang reputasyon ay mas lalo pang mada-damage dahil nga dito sa mga isinisiwalat sa affidavit ni Ramil Madriaga na merong katotohanan. May mga ano po 'to guys, may mga kasama po ito na mga, resibo. Hindi lang po sinasabi na, yung puro laway 'no, laway lang katulad po ng mga ginawa noon nina Marcoleta, yung witness nila puro laway. Tapos nung tatawagin na sa NBI, sa DOJ para mag-testify, para i-cross-examine, wala na, hindi na nagsisipunta, hindi na sumisipot kasi nga wala naman talaga silang ebidensya. Kaya dito mga kaibigan, maganda po ito dahil si Ramil Madriaga ay meron po talaga siyang patotoo. Meron po siyang resibo. Jaime sa Banal 155, totoo pala bobo si Puday, Pusit Sara. Nag-aral ng law pero marami pala mga bagsak sa academic law subject. Binayaran lang para makapasa sa SSC lalo na sa bar exam. Sigurado binayaran lang para makapasa. And VMB Romy, Law Sis Luisa Macmelon. Good morning, yan. Good morning daw. At saka si Jaime Sabanal, 155, salamat po sa komento. At saka si Brenda Barton, God bless Madriaga for spelling the beans. O nga po, no? So, hi, sino pa ba dito? Hi, Admin Rich. Hi po sa inyo, Luisa Macmelon. At saka si Brenda Barton, Romy, hello. Hello daw, Romy. Yan. So mamaya po muli tayong magbabasa ha, tuloy po muna natin yung ating topic. So yan nga mga kaibigan 'no, na sinabi na nga po pinasabog po ni Ramil Madriaga na eto nga daw hindi po in 11 days nagastos yung 125 million kundi 24 hours lang. Kasi, kinuwento po niya 'no na kasama po siya 'no sa pagdi-disburse. Siya po yung inutusan daw ni Vice President Sara Duterte, ah na yung pera doon sa mga iba-ibang mga location. At yun, tinanong nga siya, gaano ba kalaki yung duffel bag na yan? At, pinakitaan siya ng tatlo 'no, pinakitaan siya ng tatlong duffel bag na medyo, katamtaman lang yung laki. Pero sabi niya hindi daw gano'n, hindi daw gano'n. Mga 3 to 4 times daw, 3 to 4 times bigger 'no. So ibig sabihin medyo po malaki itong duffel bags na sinasabi niya na pinaglalamanan daw ng pera 'no, na kung saan ay dinisburse nila yung mga pera na yan sa iba-ibang mga lokasyon. At mga kaibigan, nagtutugma po yung petsa 'no, yung date. Ito ay December ito mga kaibigan, December, 2022 'no, kung saan yung mga confidential funds na yan ay talagang dinisburse. At yung sinasabi din po ni Ramil Madriaga sa kanyang affidavit ay December din po nangyari na kung saan siya ay nag-disburse ng mga pera sa iba-ibang lokasyon. So kung titingnan natin, nagtutugma po yung sinasabi po ni Ramil Madriaga at saka yung nangyari po na lumabas sa mga investigasyon, nung noong
nakakaraang mga hearing 'no, last year na kung saan nagkaroon po ng hearing sa Committee on Good Government and Accountability, na kung saan mga kaibigan ay nabulgar nga po yung mga ginawa po ni Vice President Sara Duterte na katiwalian sa DepEd at saka dito sa, Office of the Vice President. So mga kaibigan, kitang-kita na po at hindi na talaga dito makakawala si Vice President Sara Duterte. Isa na lang po ang puwede niyang gawin, talagang bonggang-bonggang makiusap siya, maglumuhod siya, bayaran niya ang Korte Suprema, ibigay niya lahat para maglabas po ng TRO 'no, temporary restraining order para pigilan ang paghi-hearing 'no or ang ka-conduct ng mini trial para talagang tingnan kung ano ba talaga ang nangyari. Kasi guys 'no, talagang lalabas lahat, eh, hindi niya ito mapipigilan. Isa lang ang makakapagpigil nito kapag ang Korte Suprema ay naglabas ng TRO. So, alam naman natin na ilang beses nang pumunta sa Korte Suprema si Sara 'no? At ito nga mga kaibigan, last time siya ay siya na mismo ang pumunta sa Korte Suprema. Bukod pa doon sa mga nauna 'no, naunang nagpunta sa Korte Suprema yung kanyang mga lawyers, yung kanyang mga kaalyado at dun nga sa, panghuli si Sara mismo Duterte 'no, ang pumunta sa Korte Suprema para humiling ng TRO. Pero wala namang TRO na ibinigay 'di ba? Kundi ang ginawa lang ng Korte Suprema ay pinagkokomento ang, House of the Representative patungkol nga dito sa appeal ni Sara Duterte. So, habang wala pong TRO na inilalabas ang Korte Suprema ay tuloy-tuloy po ang pagpe-predetermine kung meron bang, probable cause um, itong impeachment trial, itong impeachment ni Sara Duterte 'no? Kaya yan po mga kaibigan, talagang delikado na si Sara Duterte. Hernandez, Mili Pagadora, grabe ang revelasyon, kakawindang pero hindi man katakataka na magagawa ng mag-amang Duterte yun. Mga gahaman sila sa pera at kapangyarihan. Naku, tama ka talaga diyan 'no. Hernandez Emily Pagadora, korek po kayo diyan. Tsaka Hill Clemente H6S, dapat po pangalanan po sana yung pinagbigyan ng pera ni Inday Lustay. Darating po tayo diyan 'no, darating din po tayo diyan pero mangyayari po 'yan sa trial sa Senate mismo kasi ngayon predetermination pa lang, eh. Hindi pa puwedeng, mag-probe 'no. Kaya nga kapag merong mga kongresista na nagpo-probe ay talagang pinagsasabihan ni Congresswoman Jervil kasi nga hindi pa yun hindi pa probing yun kundi talagang ano pa lang yung clarification, kina-clarify 'no, yung mga laman ng affidavit ni Ramil Madariaga ay kina-clarify kung ito ba talaga ay may katotohanan 'no. Wala pa tayo doon sa talagang probing, yan. Josie ano 'to, Jos Josinga Stillero, 7007. Dapat hindi na 'yan patagalin, pahustisya, bilisan na, ipakulong na 'yan si Sayad Lustay para manahimik na ang ating bansa. Gusto naming mga taong bayan na ang hatol ni Lustay firing squad. Naku na wala po tayong firing squad ano, Josie Astillero, wala po tayong firing squad sa atin pong batas 'no. Tinanggal nga po yung ano, yung death penalty sa panahon po ni Cory Aquino, tinanggal yun 'no. So wala na po tayong gano'n. Dati po sa panahon ni Apo Lakay ay ano, Silya Electrica 'no. Good morning mga karayuma, sabi po ni Nightbot 'no. Ni Erotica God 6357. Salamat po sa pag-drop by, 'yan, okey. At saka, uy may nakapasok na DDS. Sabi ng DDS, bayaran, matanda ka, bayad."
Ganyan naman kayo mga DDS, eh, puro kayo bayaran 'no? Sana 'wag nang makialam ang Korte Suprema, hayaan na malaman ng taong bayan ang katotohanan. Oo nga po 'no, sana nga 'wag nang makialam ang Korte Suprema. Sabi po ni Hill Clemente, 'yan. Ah, Oo nga po 'no? Hindi na nga po uso ang firing squad ngayon 'no. So, balik na po tayo sa ating, topic. So 'yan guys 'no, ano pong masasabi ninyo sa revelasyon po ni Ramil Madriaga na hindi nagamit ng 11 days or hindi naubos ng 11 days ang 125 million kundi in 24 hours only. Biruin mo nga 24 hours 'no, isang araw lang ay, na-disburse po ang 125 million. So mga kaibigan, kung ikaw, tayo simpleng mamamayan 'no, simpleng mamamayan tayo, wala tayo sa pulitika, oo. Me as a political blogger, okey mga kaibigan, ano ang magiging thoughts mo? Anong magiging pakiramdam mo na yung pera natin, na yung taxes natin, aba ipinamimigay lang sa kung kani-kanino, sa mga tao na kung saan siya'y nakikinabang, oh, 'di ba? Isipin niyo 'yan, yung 125 million natin pinamimigay lang niya sa kung sino yung kanyang, kakampi, kung sino yung taong makikinabang o pakikinabangan niya, 'di ba? Eh, nabanggit nga 'di ba, ombudsman, Ombudsman Martires, oh, eh, ano bang ginawa ni Ombudsman Martires during the time of Duterte? Eh, 'di ba puro pagkampi sa mga Duterte? Oh, during the time of Martires anong ginawa niya? Oh, 'di ba ni-reverse niya yung SALN hindi na puwedeng makita, yung SALN hindi mo po puwedeng mai-request, hindi puwedeng i-publicize ang SALN. Oh, 'di ba? Yung halos lahat ng ginawa noon ni Martires ay pumabor sa mga Duterte. Oh, hindi na puwedeng i-scrutinize yung mga public officials, hindi puwedeng i-lifestyle check. Saan ka nakakita ombudsman? My goodness! 'Di ba ang ombudsman ang trabaho ay mag-lifestyle check ng mga opisyales na inirereklamo? 'Di ba ang ombudsman ay dapat para sa bayan? Pero ang nangyari po, yung ombudsman si Martires ay naging para sa Duterte, tagapagtanggol ng mga Duterte at savior ng mga Duterte. Oh, pati nga kay Joel Villanueva, 'di ba, nakaalyado din ni Duterte. Oh, ni-reverse yung kanyang kaso. Oh, so mga kaibigan, 'yan ba ang dahilan kaya siya nabigyan ng pera na milyones dahil siya ay, ginagawa niya ay puro pabor kay Sara at sa administrasyon? Oh, nagtatanong tayo. Oh, dito na po tayo sa susunod nating topic 'no, okey. So eto na po, susunod nating topic. Ang sabi po ni Representative Abante, akala ko po wala siyang pera 'no, itong tinutukoy po niya dito si Duterte, si Digong 'no. So nagtanong po si Representative Abante na, akala ko po wala siyang pera o si Digong. Sabi naman po ni Ramil Madriaga, marami po. Sabi ang tugon naman ni Abante, marami siyang pera. Sabi naman ni Ramil, opo. Oh, kita mo yung conversation nila 'no? Sabi ni sabi ni ano, ni Abante, "Akala ko wala siyang pera." Sabi ni Madriaga, "Marami po." Sagot naman si Abante, marami siyang pera?" Sabi naman ni Madriaga, "Opo." Oh, guys, naalala niyo yung sinabi ko dati sa inyo 'no? Dito rin sa live na 'to. Ang sabi ko guys 'no, nung nakasama ko po guys 'no, yung isang taga Davao City, na ito pong taong ito ay malapit po 'no, sa pamilya, malapit po kay Digong. Pagkatapos di ko alam kung dito ko nakuwento o dun sa live ko 'no, sa aking admin reach 'no. So itong taong 'to mga kaibigan, nagsabi siya na yung sinasabi daw
ni Digong na mahirap lang siya, ay hindi po totoo. Hindi totoo na mahirap lang si Digong. At ito ang sabi niya, guys 'di ba si Digong siyempre may mga PSG, may mga bodyguard. Oh, yung mga bodyguard siyempre, alam nila yung mga kung anong ginagawa ni Digong, kasi siyempre lagi silang nandun, Alam nila yung mga kung anong nangyari sa loob ng bahay, kasi andiyan sila, 'no, yung mga bodyguard. So, eto guys 'no, etong tao na sinasabi ko, one day, ang sabi sa kanya ng bodyguard nitong si Digong, "Naku, si Mayor, alam mo ba inaanay yung mga pera ni Mayor sa basement?" Oo, inaanay daw ang pera ni Mayor sa basement, sa sobrang dami. Nakita mo mga kaibigan? At hindi na nga daw masyadong pinapansin, kahit inaanay, parang balewala. Meaning to say guys, gano'n po karami ang pera ni Duterte na inaanay na sa basement, sa sobrang dami. At sa sobrang dami, hindi nauubos. At sa sobrang dami, who cares kahit inaanay yan, marami tayo niyan, gano'n po. So itong tao na 'to na sinasabi ko sa inyo, DDS po ito DDS. But later on, ang sabi po niya, "Ay hindi, ano na ako, nagising na ako sa katotohanan." Nagising na daw siya sa katotohanan, hindi na daw siya DDS. Hindi rin naman siya maka-BBM, pero sumusuporta siya ngayon sa ating pangulo, ng lihim. Kasi hindi pa siya puwedeng mag-reveal ng tunay niyang kulay ngayon. Hindi pa niya puwedeng sabihin na, "Ay, suporta na ako sa pangulo." Hindi hindi puwede. Kasi nga dun siya guys, malapit siya sa Duterte. Nandun lang siya, kapitbahay lang siya at nakakapasok siya sa bahay. Nakakausap niya ang mga PSG. Yun po yun guys 'no, kaya hindi po siya puwedeng, mag-come into open, sabihin, "Uy, suporta na ako sa Pangulong BBM." Hindi po, hanggang ngayon ay ano pa rin siya, kumbaga, pinapakita pa rin niya na suporta siya sa Duterte at kay Sara. Kasi nga kapitbahay lang. Nakakapasok siya sa bahay ng mga Duterte dahil malapit, 'no? So yan po ang sinabi niya. Ang pera daw ni Duterte inaanay sa basement. So meaning to say guys, si Duterte may mga pera na hindi nakalagay sa bangko. Maraming pera si Duterte na wala sa bangko. Oh, kita mo nga sa basement inaanay ang pera. Oh, tapos kung maalala niyo yung kay Kibuloy 'di ba, si General Torre, nag nagdidig na si General Torre dun, yung mga rooms dinidig niya 'no, para hanapin si Kibuloy. Tapos yung isang room na lang yung ididig niya, anong nangyari? Lumabas si Kibuloy. Oh, anong sabi? Bakit daw lumabas yun? Sabi po ng mga, ng puting loro 'no, ng aking puting loro at nung iba din, sabi din nila, yung mga nakakaalam, kaya daw lumabas si Kibuloy kasi yung kwarto daw na dinidig, yung pinakahuling kwarto na ididig ni General Torre, nandun daw yung mga kayamanan, mga pinatago ni Duterte. Oh, kita mo yan, ang dami daw pera dun. Nandun daw yung pinakamalaking vault, naglalaman daw ng napakaraming pera, may mga gold, may mga valuables. Oh, kita mo? Oh. So ganyan po mga kaibigan 'no, sabi po ni Ramil Madriaga kay Abante, maraming pera daw si Digong. Oh, kasi 'di ba sabi ni Digong, "Ay, mahirap lang ako, wala akong pamasahe." Oh, yung ibang mga DDS naman nabubudol, anong sabi nila, "O kita mo yan, yan ba magnanakaw ba yan, o kita mo yung bahay niya, ganyan lang yung bahay niya, oo."
Yan lang ang bahay niya. Ay nabudol kayo ni Digong. Maka-Duterte kayo pero hindi niyo alam ang tunay na pagkatao ni Digong. Front lang niya, yung kanyang bahay na merong green na gate, front, front only para lang, ipakita na siya ay mahirap. But in reality, marami siyang bahay, marami siyang property, marami siyang negosyo, at marami siyang pera, itinatago sa vault, tinatago sa KOJC, tinatago sa basement, at meron din siya sa iba-ibang bangko. Marami pong kayamanan si Digong. No wonder nakakapagbayad siya ng 150 million per month kay Kaufman. Isang taon na po si Digong sa The Hague, isang taon at isang buwan. Pero nakabayad siya ng 150 million. Kwentahin nyo nga. Kwentahin nyo, 150 million. I-times nyo sa 13 months, i-type i-ano nyo, kwentahin nyo magkano. O di ba bilyones? Bilyones. How come na nakakabayad si Digong? Samantalang ang diniklara niyang SALN ay nasa 33 million only. 33 million only. Si Sara, diniklarang SALN naman, 88 million only. Kung ganyan lang ang SALN ni Digong at saka ni Sara, paano nila nababayaran si Kaufman ng 150 million? Kung titingnan natin, kahit pagsamahin mo ang SALN ni Digong at saka ni Sara, hindi sila makakaproduce ng 150 million para ipambayad kay Kaufman. Kaya dito, tama itong sinasabi ni Madriaga na maraming pera si Duterte. Kasi nga, mga kaibigan, ang pinoproject ni Duterte, mahirap siya. Wala siyang pamasahe. Mahirap lang siya. O di ba nambubudol? O minsan purposely nagsusuot ng sapatos na, guys, ang sapatos na may sira ang hole. O naalala niyo yun? Nagsuot siya ng sapatos na may sira, 'di ba? Na nung pag-apak niya ay ito pakita ko sa inyo. Oh, nagsuot siya ng sapatos, sapatos ko siyempre may heels 'to. Nagsuot siya ng sapatos, nasira yung ganito, sira yung ganito, tanggal yung ganito, tanggal. Ano sabi ng mga tao? Ay hala, naku si Duterte kawawa naman siya, kita mo hindi nga siya nakakabili ng sapatos, simpleng-simple. Ganyan yung mga tao, ganyan yung mga politiko hindi nagnanakaw. My God, lahat ng yon palabas. Lahat ng yon pambubudol. Purposely ginagawa ni Duterte yan para budulin ang sambayan ng Pilipino. Kasi guilty siya guilty. So kailangan niyang magpalabas na siya ay mahirap. Kailangan niyang i-project na siya ay mahirap kasi nandiyan yung kanyang guilt, no? Pero dahil sa sobrang mas nanaig sa kanya yung pagiging magnanakaw, pipiliin niyang magnakaw kaysa pagganahin or kumbaga kaysa mag-guilty siya, ay okay lang magnakaw kasi mas gusto niya ang pagnanakaw, 'di ba? Para marami siyang pera. Oh. Kaya ito tama po yung sabi ni Ramil Madriaga, si Digong ay maraming pera. Kasi nga kung wala siyang pera, hindi siya makakapagbayad kay Kaufman ng 150 million monthly. At saka si Sara diniklarang SALN 88 million. 88 million only, pero nakakapagbayad 16 na dekalibre ng mga lawyers. Oh. Kung 88 million lang ang SALN mo, paano ka makakapagbayad ng 16 na mga dekalibre na lawyers? Oh. Pagganahin ng utak. Oh. Kaya yung sinasabi dito ni Madriaga, guys, no? Ay totoo talaga yan, no? Marami silang pera galing sa mga illegal na mga gawain, ba? Oh. So susunod po natin na topic,
Okay. So, bago tayo pumunta sa susunod na topic, basa muna tayo dito ng komento. Viola 8VG, sabi po ni Viola, hello po sa lahat, hello din po sa inyo, no? Sabi naman ni Hil Clemente, magaling sila magpaawa sa tao, yung mga taong bayan naman paniwalang-paniwala sila na mahirap sila. Tama ka, Hil Clemente, correct ka diyan, no? At saka si Viola 8VG, Cereza Force. Hello po, TYT Gas. Ay, hello daw, TYT Gas. Salamat po sa pag-drop by. At saka, hello po, Alfonso Abiador. Yan. Okay. So, sino pa? Hello po, Admin Rich. Yan. Sabi ni Viola, 8VG, Cereza Force. Doon na siya aanayin sa kulungan, Alfonso Abiador. Yan. O nga, no? Andrade Bagabag 2620. 1.9 billion na ang binayad nila kay Attorney Kupalman. Dami nilang pera. Nagtatanong lang po, Sara Dutae, saan niyo kinuha ang pera? Mga drug lord o ninakaw sa gobyerno. Oh, grabe no, naka 1.9 billion na sila. TYT Gas, masama ang plano ng Duterte sa Pilipinas pag yan ang uupo ulit. Tama ka talaga. Correct ka dyan, TYT Gas, no? Yan. 152nd like, ang sabi ni Viola. Maraming pong salamat sa pag-like. Yan. Budol talaga. Bits Admin 7748. Budol King. Yan. Budol King talaga. Tama ka. Yayaning 0122. 2 billion na yun. Yan. At si Victor Manuel Duterte ang legit na budol. Tama ka, correct. Pink's Chores, may ebidensya na maraming pera dahil milyon-milyon bayad sa abogado niya. Tumpak, no? Marilu Raganit, paano po nila sabihin na walang silang pera, lifestyle na lang po. Kahit mabuhay pa silang lahat ng 3 times, baka di pa nila nila buhay pa po, sunog na sila sa impyerno. Ay naku, tama ka talaga diyan, grabe 'no? Sabi naman ni TYT Gas, tanga na lang talaga, walang pera tanga na lang talaga, walang perang Duterte, matagal nila ang Davao, hawak nila ang pera ng Davao City, pati illegal. Ay tumpak, korek po kayo diyan 'no? Gary Binaventura, hello po Ma'am Teresa Force. At saka si Alfonso Abiador, sila ang #1 na drug lord dito sa bansa natin. Tumpak. Watching you, Madam Marlene Castro. Salamat po sa panunood. No? Yan. So, tuloy na po tayo sa atin pong susunod na topic. So, eto nga po mga kaibigan, no? Ang sabi po dito sa breaking news, posibleng 7 tao lang ang gumawa o sumulat. Naku, ano ba ito? Ang sabi po dito, no, inilahad din ng National Bureau of Investigation, NBI, documents expert Caroline Moldes Pitoy sa pagdinig ng impeachment ni Vice President Sara Duterte ang ilang pirma sa acknowledgement receipts kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente na ayon kay Pitoy ay magkakamuka ang strokes at pattern. There are 7 groups of handwritten receipts that were found to be written by one and the same person. So mga kaibigan, ito po yung nakita, no? Yung nakita po ng NBI nung habang sila po ay nag-imbestiga na 7 lang daw, no? 7 tao lang daw ang gumawa or sumulat, no? Yung nagsulat ng kanilang mga pangalan, pagkatapos nagpirma, lumalabas po sa investigasyon ng NBI na 7 tao lang po ang gumawa nung mga resibo na yan, no? Yung mga resibo na kung saan andun po sina Mary Grace Piatos. So kita mo yan mga kaibigan, ang daming ebidensya. Napakaraming ebidensya guys, no? So ito ay dapat talagang ituloy itong pagpo-probe na ituloy talaga ito dapat sa Senado kasi nga dapat po talagang magpaliwanag sila. Katulad na lang ito, oh guys, NBI na mismo ang nagsabi na 7 tao lang, no? Posibleng 7 tao lang ang gumawa o sumulat nito. Siyempre, may mga ano yan guys, may mga eksperto yan, no? Eksperto sa
e-examine 'no, sa atin pong mga sulat. Yan po, expert po diyan ang NBI. So nakita po nila na nasa 7 tao lang. There are 7 groups of handwritten receipts were found to be written by one and the same person. Grabe mga kaibigan 'no? So, mga DDS, eto ba yung inyong gusto? Eto ba yung, gusto niyong maging presidente sa 2028 na namemeke namemeke ng mga resibo na number 1 na sinungaling? Kasi itong ginawa ni Vice President Sara Duterte, ito ay isang kasinungalingan. Falsification ito. Falsification of public documents, 'di ba? Pina-falsified mo yung mga resibo na 'yan para lang sa iyong sariling kapakanan, para hindi ka mahuli sa iyong pagnanakaw. O 'di ba? O mga DDS, kung matino ang utak niyo, natitiyak ko 'no, kung matino ang utak niyo, natitiyak ko na mawawala na ang inyong suporta kay Sara Duterte. Pero kung talagang, kayo ay mga bugok at talagang, okey lang sa inyo na kayo niloloko, aba sige, go kayo. Sara Duterte pa rin kayo. Pero itong sasabihin ko sa inyo 'no, itong sasabihin ko sa inyo, nakakaawa kayo. Nakakaawa ang inyong mga anak, ang inyong mga apo, 'no, nakakaawa. Dahil kitang-kita niyo na niloloko kayo, pero go pa rin kayo. Kasi nga wala kayo sa sarili niyong katinoan, 'no, mga DDS. Grabe. So, ang tanong diyan, hanggang ngayon ba ay magbubulag-bulagan at magbibingi-bingihan pa din ba ang mga supporter ng mga Duterte? Gary Buenaventura, 1788. Yan ang tanong natin kasi alam naman natin marami sa mga DDS ang mga bugok talaga 'no, bugok talaga, yan. Ninita Umali, 5739, grabe katakaw sa kaban ng bayan, 125 million in 24 hours. Yari hindi pala 11 days, super sinungaling mga DDS, bulag sa katotohanan, super bobo sa katanga, yan. Tumpak 'no? At saka sabi naman ni Romano Montoya 1581, sanay sa panloloko si Sara sa kanila kasi utak dilis ang mga bugok. Yan, mga bugok po kasi mga DDS na napakadali lokohin kaya okey lang po sa kanila yan 'no, yan. Oh, mga didilis kayo na lang, huwag kami, yan. So yan po ang nakita mga kaibigan 'no ng, NBI na posibleng nasa 7 tao lang ang gumawa at sumulat nitong mga resibo na 'to, guys 'no, itong mga, acknowledgement receipts na 'to, na ibinigay po yung may mga Mary Grace Piatos, mga Kokoy Villamin at tsaka iba pang mga pangalan na very questionable at ang sabi po ng PSA ay hindi daw po nag-e-exist. Walang Senomar, walang, birth certificate, death certificate, wala kahit ano. So, meaning to say guys, talagang, ito ay mukhang mukhang ano talaga, mukhang, purposely ginawa lang 'no, para meron silang, masabi na meron silang taong pinagbigyan. But in reality, ilan lang po ang tao na pinagbigyan nila at ayon po 'yan 'no, kay Ramil Madriaga, siya po mga kaibigan ay inutusan ni Sara Duterte para ibigay 'no, yung mga confidential funds, yung mga pera, i-deliver sa iba-ibang lokasyon at sa iba-ibang tao 'no, 'yan po. So, ano masasabi niyo diyan guys 'no, sa atin pong topic na 'yan? Okay. So, ang susunod po nating topic mga kaibigan ay okay, okay, eto po. Eto po ang susunod nating topic, 'yan. The two signatures reveal significant similarities. Ayan, inilahad ni National Bureau of Investigation, NBI, documents, expert Caroline Pitoy Moldes, resulta ng forensic examination sa mga specimen signature na nakapaloob sa acknowledgement receipts na isinumite ng Department of Education or DepEd na dating pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Pinakita ni Pitoy ang unang findings kung saan malaki ang pagkakapareho ng handwriting characteristics
ng dalawang pangalan na Sally Rendon at Sheila Dado. Yan. So mga kaibigan 'no, kita mo talaga 'no, 2 signatures reveal significant similarities. Dalawang signature mga kaibigan 'no, ay talagang nagpakita siya ng, very prominent 'no, na prominent, similarities. Talagang kitang-kita mo 'no, na ito ay magkapareho 'no. Meaning to say mga kaibigan, hindi mo na kailangang pag-isipan at hindi mo na kailangang talagang i-scrutinize, kasi talagang nagpapakita na siya, eh, 'no, na talagang ito ay similar 'no, magkapareho kahit hindi mo na i-scrutinize. Eh, 'no, guys, oh, kung nakikita niyo ayan, oh, tingnan niyo, 'di ba magkapareho? Magkaiba ng pangalan, pero yung pirma magkapareho, magpareho. So, hindi mo na kailangang i-scrutinize na, "Uy, titingnan mo ba or i-ano mo pa sa ano, gamitan mo pa ng, pagiging eksperto mo." Hindi na kailangan kasi, oh, the same. Parehong-pareho ang signature, pero iba ang tao. Oh, 'di ba? Oh, ganyan po ang panloloko na ginawa ni Sara Duterte. Kaya nga yung sinasabi ng mga DDS, yung sinasabi ni Sara Duterte at ng kanyang mga lawyer na, "Ay wala namang ebidensya." Eh, hala, anong walang ebidensya? Ang dami, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, gabundok na ebidensya, 'di ba? Gabundok po ang ebidensya dito po sa impeachment trial ni Sara Duterte at ito yung dapat niyang sinasagot. Pero anong nangyari? Wala po siya. Hindi po siya dumalo kasi nga hindi po niya kaya. Hindi niya kayang dumalo dahil alam niya na mahuhuli siya. Mahuhuli siya sa kanyang kasinungalingan kasi hindi naman po siya magsasabi ng totoo, eh. Puro lang po pagsisinungaling ang sasabihin niya at mahirap po talaga umattend ng trial or ng mini trial 'no, diyaan sa Congress. Guys, hindi pa siya trial talaga kasi yung trial po sa Senate po 'yan gagawin. Ang ginawa lang po kahapon ay predetermination of probable cause 'no. Tinitingnan po, kina-clarify para malaman kung talagang merong, probable cause para 'pag meron magpo-proceed sa Senate, kapag wala idi-dismiss 'no. So yun po guys, doon pa lang, hindi na kayang humarap ni Sara. Kasi nga alam naman natin wala naman talagang sasabihin na maganda, wala naman talaga siyang sasabihin na facts dahil alam naman talaga niya 101% alam po ni Sara Duterte na ang pera, ang 125 million ay nagastos sa walang kapararakang bagay. Nagastos sa pagbibigay lang niya, no? Pagbibigay niya ng mga pera sa kanyang mga kaalyado at sa mga tao na kanyang maaasahan in case of kagipitan, in case na kailangan niya ng somebody to save her 'no, sa tiyak na kapahamakan dahil sa kanyang ginagawang mga anomalya. Katulad na lang ni ano, Ombudsman Martires, oh, 'di ba, nabanggit ni Ramil Madriaga, oh, bakit niya bibigyan? Bakit niya binigyan si ano, si Ombudsman Martires, bakit niya binigyan? Oh, kung sakaling totoo yung sinasabi ni Ramil Madriaga na nagbigay kay Martires, bakit niya ginawa yun? Simple lang, kasi siyempre ombudsman yan, eh. Oh, kung merong pagkakamali ang tatay niya, kung meron siyang pagkakamali as Mayor of Davao, oh, yung ombudsman siya yung magse-save, 'di ba? Which is ginawa na nga ni Ombudsman Martires sa mga Duterte, oh, 'di ba? Oh, bawal ng lifestyle check, wala ng lifestyle check, oh. Sa panahon ni Martires tinanggal niya ang pagpa-publicize ng SALN, oh, 'di ba? Lahat ng ginawa ni Martires ay pabor sa mga Duterte. 'Yan po, 'di ba? So 'yan guys, pinakita dito, ang pagkakapareho ng pirma, pero ibang tao. Malinaw na malinaw 'yan, 'di ba?
Kakulango.